40 years ago, dati ho ang pinag-uusapan ay, alright, daang milyon, $1 million, bilyon. Ngayon ang pinag-uusapan, trilyon. Diba? May nabago naman pala. Lumaki yung kickback. Inflation din. Sorry. Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? At nakikita rin nila na yung dineliver nilang pera, paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. Alright, nagising ba yung ating kakausapin? Ako naintindihan ko kasi pag mga senior na rin, tapos yung oras ay magkaiba sa ating pong bansa, kauna-unawa yun. Mahirap yun. Oo, kasi baka meron pang mga jetlog yung mga yan sa kanila pong ginawang biyahe papunta po sa the Netherlands. Sige, so ito nga pong ating pag-uusapan, yung nangyari po kahapon. Siguro po sa iba sa inyo, nakapanood po kayo kasi ang gagandahan po dito, taliwas po no, kaiba doon sa ICI natin, itong ICC live streaming. Di ho ba? Mismo habang nagkakaroon po ng pagdinig, napapanood po natin ng live. Yung pong ating ICI, what the world needs now, is secrecy. Secret. Wala. Sila lang nakakaalam. Ano nang balita doon sa ICI, hindi na ho namin alam. Oo. Kung ano ho ang kanilang ending. Kasi mukhang, alam nyo, obviously po mga kapatid, no? Obviously po, dribble lang inabot natin dito sa mga investigasyon na ito. With all due respect, dribble na ho naman talaga. Yung ICI, nag-resign na po yung 2 commissioners, wala pong ginawang appointment ng presidente, at sinabi kayo na bahala sa buhay nyo. Ganun na lang ho yun. Kasi nga, parang ang mga tao ngayon, parang kayo ba'y interesado pa dito po sa usapin po ng flood control scandal na ito? Parang wala na hong paramdam, hindi ho ba? May rally bukas, pero yung rally niyan, tingnan natin kung ano ho ang mga mensahe na ipaaabot po nila. Mga kapatid, pero kung babalikan natin itong usapin po ng investigasyon sa skandalong ito, yung pong ipinangako ho nila na may mga makukulong, bago magpasko, hindi nangyari. May nakulong, ngayon po, pero with all due respect again, hindi po ito incumbent, at ako, pagtansya ko po dito, baka makapagpiyansa po ito. Yan ang ating pong sinasabi sa mga naobserbahan natin na takbo ng mga kaso. Hindi malabo. Hindi ba yung mga nakaraan ganun din naman ang nangyari? Oo, hindi malabo na gano'n ang mangyari. At kasi nga yung ICI hindi mo na alam. Tapos nung una, ang init ng usapin tungkol sa pagkakaroon ng batas para bumuo ng isang Independent People's Commission. Yes, IPC. Napapalit sa ICI. Anyari? Wala na rin po. Hindi ho ba? Humupa na rin kasi nga hindi prioridad mga kapatid, no? Hindi po prioridad. Alright? ng Marcos administration ang pagkakaroon nito para sa makatotohanan independent body na mag-iimbestiga sa flood control scandal. Kita ho ninyo, Saldico na naman. Eto, Aaron, huwag ka sanang ma-frustrate. Saldico, meron ba bang naghahanap sa kanya? Baka tayong dalawa na lang. Kahapon kasi binabanggit natin siya. Ngayon binabanggit natin siya. Pero kung mapapansin nyo, wala nang balita halos kay Zaldico. Ano na bang plano ng gobyernong ito kay Zaldico? Di ba yun ang numero 1 punot dulo nitong flood control scandal na ito? Siya talaga yung binabakbakan. Kaya nga saan na siya? Paano natin malalaman kung sino pa yung mga dapat kasuhan kung hindi uuwi dito si Zaldi? Tsaka totoo ba ho na kinansela yung kanyang passport? Totoo ba talaga na meron ng isinumite ng mga requirements sa Interpol? Malay natin, hindi ho natin nakikita yan. But again, mga kapatid, obserbahan po ninyo. Ito pong nangyayari ngayon sa ating pong investigasyon sa flood control scandal na ito. Obserbahan lang po ninyo, maging matalino po tayo. Akin lang po naman ito, akin lang ito. Dito po, dribble ang ating inaabot. Ako sa akin lang ito, dribble at mukha pong pinasakay lang tayo dito. So far, yan ang aking pakiramdam kasi
Kasi hindi na po isinulong yung mga sinasabi talagang starring dito. Marami po ang hindi naniniwala kay Zaldico sa kanyang mga sinabi doon sa kanyang vlog. Doon sa kanya pong paglantad sa video. Maraming hindi naniniwala sa kanya. Pero kung iisa-isahin mo yung kanyang mga sinasabi doon at iuugnay mo doon sa kwento ng ilang testigo, pati nitong si Roberto Bernardo, isipin mo may mga lead na ibinigay pero wala pong nangyaring malaliman na investigasyon. Kasi nga, with all due respect, kapag ito ay tinuntun nila, wala pong direksyon. Wala pong ibang direksyon kung hindi ang direksyon ay sa Panguluhan. With all due respect. Doon ang tumbok Hindi po ba? At maging yung binabanggit niya na dating BFF niya, ngayon po naman po ay nandidiyan laang si Martin Romualdez na dating speaker. Yun po ang sinasabi niya doon sa kanyang testimonya. Kaya kung ikaw ang nakaupong presidente, pauuwiin niyo ba yung taong yon na ang tinuturo ikaw? Ito lang po naman po sa akin. Common sense, di ba? Common sense. Ikaw nakaupo sa gobyerno. Ngayon, nalilihis na ang issue. Napunta na sa VP Sara impeachment and running for president. For 2028. Napunta na ang issue sa ICC trial. Correct. Confirmation of hearing. Confirmation of charges. Charges. Kay Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte. Ito na ho yung mga issue ngayon. And then, bigla mong pauuwiin yung Zaldico dito. Para saan? Para pakinggan siya at ituro kayo? Well, kung ako ang spokesperson ng palasyo, ang isasagot ko naman dyan ay ginawa naman na namin ang lahat para mapauwi siya. Sa hindi namin makita, anong magagawa? At nakalimutan nyo na ba na ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpaputok nitong flood control scandal na ito? Kung siya ay may kinalaman dyan, bakit naman niya papuputukin yung balitang yan? Abay, pwede akong maging spokesperson, partner. Pasado ba? Oo. Pati boses. Yung pati boses, hindi, di ba? Abay, bakit naman? Pero Hindi ba? mas, Ginawa na namin ang lahat. Wala sa amin ang desisyon ng Interpol. Okay. Kinansela na ang pasaporte ni Zaldico. Okay. At paulit-ulit ko na itong sinasabi sa inyo. Na hindi ba? Kung may kinalaman ng Pangulo dyan, bakit naman siya ang magpapaputok ng balitang yan? Common sense. Common sense, no? Okay. Kasi nga, Kung ikaw yung journalist na nandun sa harap ko, ikaw yung mamamahayag. hindi. Ako yung komentarista. Sige, ikaw Kasi yung kung komentarista. Ako yung kumaintarista. Sige. Sabihin ko naman, ako na magpapaputok kasi puputok na. Inunahan ko ng paputukin kaysa naman paputukin ng iba. At magkandara pa tayo sa pagsagot. So unahan na natin paputukin ito. Nang sa ganon, lumabas na, tayo pa ang nagkusa. Pwedeng ganun namang angulo o take dito. Pero again, balikan natin tong issue ito. Hindi po ba? Kasi nga bukas may mga rally-rally. Well, mamaya may kakausapin tayo na na isa po sa mga organizers ng kabilang grupo ho naman. Kasi dito po sa Trillion Peso March, sorry pero ito basta ho, resign kayong lahat except kay Marcos. Maganda nga pag meron tayong mahaba-habang oras, baby girl. Magandang basahin mo yung transcript nung sinasabi nitong si Zaldico Inisa-isa niya yung mga pangalan doon. Yung mga pangalan na yon, nasa saan na. At pinatawag ba yun even ng Senado? Anyway, sige po, ito ho lang naman pong pag-aanalisa na to. I'm sure, naiisip din ng iba. Hindi po ba? Kaya nga, saan tayo hahantong dito? Sa sinasabi po na pananagutan, bukas yan po ang ipapanawagan ng iba. Lahat ng sangkot, managot. Lahat ng sangkot dapat managot. Yun. Yan na din ang naging panawagan last year. Hindi ba? Sa Luneta ako nagpunta. Ang mga kabataan doon ay talaga naman punong-puno ng, anong tawag dito? Hyper na hyper.
physically talaga at emotionally, ibang-iba ang emosyon ng mga kabataan doon. Lahat ng sangkot dapat managot. Okay, sige. Resign all sila. Wala Anyway, silang pinipili doon. Anyway, sige po. So, mga kapatid, meron nga pong rally bukas at unfortunately, na naman po, ito, kanya-kanya ho ng entablado. Yun ang malungkot. Alright, kanya-kanya ng entablado ang mga rallyista, ang mga pulis nagsasabi, no permit, no rally. Ang sabi ng Quezon City Government, hindi, lahat ng humihingi sa amin ng permit, pinahihintulutan namin. Anyway, kanya-kanya ho sila kasi ngayong, kumbaga, salag eh. But bottom line dito, bukas mga kapatid, ay ika-40 anyos. Oo. Na anibersaryo ng EDSA People Power 1. Tanong, what is worth celebrating? Meron ba? Parang tahimik. Ano ho ba ang dapat nating ikalugod? Ano ba na ang dapat nating ipagdiwang kung yan po? Well, commemorate. Yan, commemorate. Ano ba ibig sabihin ng commemorate? Alalahanin. Gunitain. Gunitain. Well, okay, 40 years ago, meron pong pinatalsik na presidente ng Pilipinas at ang kanyang pamilya dahil sa usapin, mga kapatid, usapin ng korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan 40 years ago. If you're going to commemorate what happened, balikan nyo yung mga palabas. Ang dami niyan, yung mga EDSA Revolution documentary. Hindi po ba? Yung sinasabi na, naging huwaran sa buong mundo, yung peaceful revolution. Nagkaroon ng papapalit, ng liderato ng gobyerno sa mapayapang pamamaraan ng ika nga po, walang mga patayan na Walang nangyari. Nagkaroon po ng iringan, nagkaroon po ng mga standoff, pero wala pong nangyari kasi nga mapayapang napaalis ang sinasabing diktador, at magnanakaw na pamilya. Yan ang nasa record. Yan ang po nasa dokumentaryo. At yan po ang sinasabi nga nung panahong yun. 40 years after, sino ang nasa Malacanang? Di na natuto. Ayos na ang buto-buto. Hindi nga never forget. Opo. Ang Hindi ba? daling makalimot ng Hindi po ba? Pilipino. And then, 40 years ago, anong issue? Korupsyon. Oo. 40 years ago, dati ho ang pinag-uusapan ay, alright, daang million dollars, billion. Ngayon ang pinag-uusapan, trilyon. Diba? May nabago naman pala. Lumaki yung kickback. Inflation din. Sorry po masakit po Aray ito. ko po, oo. Pero ito yun eh. Diba? Huwag na ho natin itanggi pa ito. Ano ho ba ang dapat natin gunitain bukas? Yung pait ng failure, diba? Ng EDSA. Dahil kung ano ang nangyari noon, ngayon po nangyayari pa rin ngayon. And ironically, yung nakaupo dito, yung anak ng dati nyo sinasabi na diktador. Dito tayo sa totoo. Binoto mo eh. Ha? Binoto nyo. Ba't mo ako tinuturo? Kuya, binoto nyo eh. Pagkakaisa. Kuya Aaron, binoto mo ba? Alright, mga kapatid. Ang sakit Ang sakit pakinggan. Pero yan ho, katotohanan naman. Kasi nga naniniwala ang mga Pilipino Ng second- na forgive and forget. Na second chance is better. Di ba? Na iba ang tatay sa anak. Kayo naman. Bigyan ng pagkakataon na i-redeem ang kanyang sarili. Okay. Na hindi porke yung nangyari noon ay mangyayari din ngayon. Na magiging iba ang bunga ng puno. Yes! Oo. Oo naman. Pero ano ba ngayon na naging bunga? Alright, sige. So, eto ho muna mga kapatid, para ho namang magbunga na maganda po ang ating... may abangan nyo pa ho itong ating think about it. Magbunga ho na maganda itong ating mga pinag-uusapan this morning. Sa mga nakikinig ngayon sa atin na nasa abroad, ano po? I'd like to know if this document po, which will you send to the Ombudsman, kasama ba dyan yung ICC complaint? And can you expound more about your expose po, the ICC po? Yes, Yun. we will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines
is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Maraming mga bagay-bagay pa na sa ngayon ay hindi namin maibahagi muna sa publiko. Pero sa tamang panahon, tamang forum, ay magbibigay pa kami ng karagdagang ebidensya na hihigit pa dito. Ito, we want to tease. This is a teaser for our government agencies. This is a teaser for ICC to look deeper into our allegations, and we are prepared to provide the answers for their questions. Sir, good morning. Almar Forzuelo sa SMNI po, sir. Nabanggit nyo kanina na hindi uusad yung reklamo ninyo dito sa ombudsman nga at umaasa kayo na sa next administration na bibigyan ng pansin yung mga reklamo. Ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung sakasakaling I have to cut you. Wala akong sinabi na wala tayong pag-asa sa ombudsman ngayon. What I said was, humahawak ako sa manipis na pag-asa na gagawin ng ombudsman ang kanyang trabaho. At kung hindi naman, ay umaasa tayo na kung sino man ang susunod na administrasyon, ay tingnan ito. No? Itong mga alegasyon na ito. binanggit ni VP Sara na sakasakaling manalo yung kanyang katandem, ang magiging mandato ng kanyang Vice President ay hahabulin yung mga mastermind sa pagnanakaw nga ng Kabanabay. Ano masasabi mo dito, sir? Kami po naman, regardless of administration, now or the future administration, we are ready to cooperate. Kaya kami magsusumite sa Ombudsman because the first action that I'm expecting from the Ombudsman is to invite us and ask questions about their affidavit and more. No? Open kami na makipag-cooperate sa administrasyon ngayon. Dito lang po, may iba lang. Attorney, ano po yung here po, Attorney Eden Santos from Net25 ulit. Ano po yung main objective ninyo sa paglantad ng ating mga sundalo at paghahayag ng kanilang nalalaman dito sa maanomaliyang flood control mess at iba pang korupsyon? Hanggang saan po kayo hahantong? Gaano po yung tapang ninyong lahat? Alam naman natin yung mga critics ng gobyerno ay pinatatahimik po, ano? Ilang congressman yung nasampahan ng kaso sa ethics, nasuspinde. May congressman na pinapalabas ng bansa dahil sa pagsasalita ng katotohanan. Kayo po, hanggang saan yung tapang at tibay ng ating mga sundalo para labanan ang korupsyon at mailabas po yung katotohanan? Now, as before, our intention is clear. We want to break the sense of impunity among our officials na tinatrato nilang personal account nila ang kaban ng bayan. Gusto nating basagin yung impunity na yan. Isipin mo, hindi sila takot. No? Isipin mo yung mag-release ka ng pera para nakawin lang. That's why, in their affidavit, we want also former DBM Secretary Amena Pangandaman to account for her neglect and for accepting something in return for his oversight, for her oversight. Nandito si Secretary Pangandaman. Attorney, balikan ko lang po, pasensya na, balikan ko lang po, no, review lang natin. Ang nasa taas po ay si Bongbong Marcos. Ang nasa ilalim po niya ay isang Martin Romualdez at isang Zaldico. Sino po ang pinaka-leader or super admin na tinatawag nung group chat po ng ating mga Marines dito para magbaba ng utos na ang maletang ito ay papunta sa Paway, ang maletang ito ay papunta sa Aguado and all? Sino po? Yung
chat group na sinasabi kanina ay minsan kasi dalawa lang ang kasama sa pag-deliver. At sasabihin, nag-deliver kami ng ganito sa ganyan, no? So, yung ibang miyembro ng chat group, wala silang personal knowledge. Dahil 2 o 3 lang ang nakasama. Katulad ni Master Sergeant Tube, for example, siya at saka si Saldico lang ang nag-deliver, no? So, sineshare niya sa chat group nila. No? So, yun yung context ng chat group. Yung leaders ay yung administrator ng chat group. Kasama dyan, yung meron kasing 5 na trusted executive assistants ni Saldico. At kung nagde-deliver sila o di kaya nagpipick up ng pera, ay kasama sila. At ang mga ito ang inuutusan lang na magbuhat, no? Magbaba, mag-akyat, etc. Katulad halimbawa, merong isang government official, taga Bucor, siya ang nag-deliver ng pera kay Saldico. Halimbawa, isang congressman na contractor, siya ang nag-deliver kay Saldico. So sila, inaabangan yung delivery, then ina-account yung pera sa Valle Verde, dinadala sa Horizon. Yung sa Bucor naman, parang 8 maleta ba yun? 8 maleta ang dineliver kay Saldico. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung binigay ng taga Bucor na yan. Sir, sorry. So all those times po na bit-bit or binubuhat or ginugulong ninyo yung mga maletang yan, alam po ba nila na pera na po talaga ang laman? Alam niyo po na pera ang laman? Oh. Ito po, no? Halimbawa nito, makikita nyo yung portion na ito, clean-up ko lang. Tuhod yan ng isa sa kanila. Tuhod niya. Nakuhanan nung nagpicture, no? So, alam nila na pera. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Advance salute sa mga ex-military natin na lumabas ngayon para panindigan ang kanilang mga nalalaman. Ang tanong ko lamang po, just in case po ba na sila ipatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na dumalo dito? Dahil din lamang po natin may papakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yung makita ka sa media at makita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong tapang at paninindigan. Salute po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nakahanda na humarap sa Senate hearing? Maraming salamat sa inyo. Kasama namin kayo sa laban. Para sa bayan at mamayan, mahalin natin ang Pilipinas. Can we have Sir, Attorney, last question po. please? Last 3. Sa Ronda Balita Nacional, Marites Escoto po, nasa inyong harapan. Sir, ang katanungan po kasi ng marami, parang kung aantayin pa natin ang another administration para magsampa sa mga gumagawa ngayon ng katiwalian, kung hindi po uusad sa ombudsman, sir, pwede po ba natin idaan sa Supreme Court, pailan sila ng mga criminal liabilities po. If ever po, hindi po gumalaw ang ombudsman at kasama din po siya sampahan. Ito po kasi ang gusto namin maano sir ano sa inyo, marinig. Kung may ganun kayong plano. Nasabi ko po kanina, handa kaming makikooperate sa gobyerno. Alin ahensya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee on Good Government, ready po kami. Pero ang problema, una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nagkaroon, no? Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? At nakikita rin nila na yung dineliver nilang pera, paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. At napakaraming beses ang hearings. No? Marami pa hong iba. No? Kaya sabi ko,
handa naman kaming makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, wag naman nilang ipitin ang mga ito. Wag nilang gawin yung harassment katulad ng ginawa nila kay Sergeant Gutesa. Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng ganon. Alam ko maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, karangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines, tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi to na government or the administration. Maliwanag doon. Ang state kasi is comprised of 4 elements, no? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit, ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state? Bakit hindi niya sinabing government and the state? Or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-maliatang pera para sa impeachment? Ni VP Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang nagbalik-balik yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong nyo kasi lalabas na yung iba eh. So, 2 more questions please. Ako attorney, sundutin ko lang po yung tanong ni Ma'am Eden, ano po. Kasi mismong si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos, ano ho. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2024, sorry. 5, nung kinuha si PRRD, yun po bang release ng perang yon? Ay, si sir, nakangiti. Yung pong bang release ng perang yon, para sa specific na yon, sa pagpapakidnap kay Tatay Digong? With due respect, and I hope you understand, we will respect our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep, no? Matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. No?